Lumapit ka? Anong ebidensya yun? Talaga bang pinatay ng isang tila perpektong ama at asawa ang kanyang misis habang natutulog ang kanilang mga anak malapit? Bumalik sa korte si Caleb Flynn nitong Lunes at gumawa ang hukom ng isang malaking pasya na posibleng tuluyang magbigay ng sagot sa tanong na yan. Tinutukan natin ang kasong inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sa pagbabalita tungkol sa kwento ni Caleb Flynn nitong mga nakaraang linggo, iniisip ko kung ano kayang naging buhay bago ang mga maagang umaga ng Pebrero 16. Hindi pa naman matagal lang lumipas kung saan ang pamilya Flynn ay tila sa panlabas namumuhay sa uri ng buhay na gusto at pinapangarap ng karamihan. Ngayon, ito na ang realidad kay Caleb Flynn dahil umano sa ginawa niya. Narito ang video ng pagharap niya muli sa korte ngayon sa Ohio. May ilang malalaking desisyon ng hukom sa kasong ito. Natatalakayin natin mamaya. Ito ang mahahalagang detalye ng kaso at mas lalo pang napapansin tuwing pumupunta sa korte si Caleb Flynn dahil napakahirap talagang intindihin ang kwentong ito. At sa totoo lang, talagang nakakalungkot ito. Si Caleb at Ashley Flynn ay pinalalaki ang dalawang anak nilang babae sa Tip City, Ohio, Kilaga ng Dayton, at aktibo sa kanilang simbahan. Si Ashley guro sa lokal na paaralan at coach ng volleyball sa middle school. Meron kang si Caleb na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng sahig. At siya rin ay isang worship leader at tumutugtog siya sa banda ng simbahan. Pero ang realidad ng buhay na yon, wala na. Wasak na yon. Wala pang 2 buwan matapos matagpuan ng bangkay ni Ashley na binaril sa bahay ng mga Flynn, hinihingal si Caleb at sinabing may sumalakay na gumawa nito. Malalaman natin kung siya talaga ang bumaril ayon sa pulisya. Heto ang video ni Caleb Flynn sa korte noong Lunes para sa pre-trial hearing. Nakakulong siya mula nang arestuin siya noong Pebrero 19, 3 araw matapos mapatay si Ashley. Sa pagbinig na yon, itinakda ng hukom ang petsa ng paglilitis kay Caleb. Ngayon, papalapit na ang paglilitis na yon. Bago tayo pumasok sa korte at pag-usapan ng drama ngayong araw, balikan muna natin ang mga bagong nalaman tungkol sa kaso laban kay Caleb Flynn. Diyos ko. Miami County, 911. Diyos ko. May pumasok sa bahay ko. May nanloob sa bahay ko. Nandyan pa ba sila sa loob? Hindi ko alam. Pakiusap. Pasensya na. Pakiusap. Ano ang nakikita mo? Ang asawa ko. May 2 tama siya ng bala sa ulo. Ngayon, dito nagsimula ang bangumot na sinasabing nangyari sa bahay ng Flynn noong Pebrero 16. Alas 2:30 ng madaling araw, tumawag si Caleb sa pulis at sumigaw na may pumasok sa kanilang bahay at binaril ang asawa niyang si Ashley sa mismong tawag niya sa 911. Sinabi niya na 2 beses binaril si Ashley. Agad rumespond ang pulis sa bahay sa tahimik na cul-de-sac sa Tip City, Ohio. Tiningnan ko ito mismo dito. Wala nang iba. Sige. Sige, nasuri mo na ba? Nasuri mo na ba yon? The 911, yes. Sa ngayon, walang ibang papasok dito. Yan lang. Hindi, bawat pinto minsan. Sige. Diyos ko. Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Sets, gusto mo bang umupo? Hindi. Sige. Umalis na ba siya? Tumingin ka sa akin at huminga muna. Tumingin ka sa akin. Kailangan mo huminga, ayos lang ba? Lumapit ka at hawakan ng relo ko. Anong ginagawa ng anak kong babae ngayon? Ngayon, kailangan mong huminga, ayos lang ba? May kumagana ka bang pwedeng tawagan? Sige, nasaan ang telepono mo? Gusto mo bang tawagan ng pamilya mo? Sandali lang. Corey, binabantayan mo siya? Oo. Oo, isang tao lang. Oh, bukas ang pintuan doon. Bukas ang likurang pintuan. Gabi na ba sa labas? Di ko makita. Cabinet ba yon? Sige.
Ang pamunahing tunggali yan. Oo nga. Kukunin ba natin siya? Sige, tingnan mo. Mag-ingat. Ay, naku, ang sakit. May nakikita ka bang dugo? Sige, aalisin ko na lang to. Uy, may magbantay sa kanya. Kailangan may nagbabantay. Oh, maya-maya na ako. Hindi pa ako handang magsalita ngayon. Nasaan siya? Gusto mo bang tumawag ako? Umakyat ka na lang kung gusto mo. Meron bang mga baril dito sa bahay na ito? Meron akong baril na shotgun. Sige. Sabi ko, sige. Isang shotgun, isang 20, dos sa pellet gun. Nasaan may pistol ako sa truck ko. Sige. Nasa glove box. Sa bodycam video na inilabas ng pulis, binablur ang mga eksena sa pagpasok sa bahay ng Flynn. Pero tuloy ang audio at naririnig pa rin ang usapan. Sinusubukan ng mga pulis kunin ang detalye ngayon. At napansin din nilang bukas ang center console ng isang sasakyan. Napansin din nila na bukas ang pinto sa garahe. Sinabi ni Caleb na may baril siya sa glove box ng kanyang sasakyan. Hindi pa rin tiyak kung nakuha na ng pulis ang sandatang ginamit sa krimeng ito. Ngayon, habang patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang loob ng bahay, pumasok sila sa mga kwarto kung saan mukhang natutulog pa ang mga anak na babae ni Flynn. Umupo ka muna sa sofa, ha? Pwede ba akong tumawag sa isang tao? Oo. Kwarto lang ba ito? Kwarto lang ba ito? Sige. Humihiling ang RPA ng review. Rebecca, Sean, pwede ba ako manatili rito? Clear. Nasa bintana siya at tumutulong. Saan pumunta si Cory? Anong kwarto yon? Heto. Ayos lang ang babae. Oo, ayos ang mga babae. Sige, ayos ka sa dam. Sandali lang. Titingnan ko ba ang mga email ko? May tatawagan ba ako? Sandali lang, mahal. Diyos ko. Gusto mo ba siyang payagan? Yes ko. Yes ko. May laro ba ng bola? Lahat. Wala na ba siya? Hindi pa. Hindi ko kaya... Nasa dinaanan ko ba siya? Kailangan mo ba ng contact? Gusto mo bang asikasuhin ng dog walker ko? Dog walker, kiusap. Cory, gusto ba nating hayaan siyang tumawag sa kahit sinong kapamilya? O hindi? Pwede siyang tumawag sa pamilya, pero hindi sila pwedeng pumasok sa bahay na ito. Sige. Siguro hindi natin dapat gawin. Sige. Oo. Pareho yung mga babae. Nagising sila nung pumasok kami.
tungkol kay Jassy. Ayokong magtanong sa kanya ngayon. Masaya yun, ayos lang yun. Perfecto. Diyos ko. Umupo ka, mahal, ha? Manatili kang nakaupo. Diyos ko! Ay, mahal kita. Maaari mo bang sabihin sa akin ang mga detalye tungkol sa kanya? Alam kong talagang mahirap ito, okay? Anong pangalan mo? Caleb. Pasensya na. Sige. Diyos ko. Pwede mong tawagan ng pamilya mo, by the way. Hindi lang sila pwedeng pumasok sa bahay na ito. Hindi sila makakalapit sa bahay or kahit anong ganun. Tatawagan ko si Mama. Nakatira ang mga magulang ko sa Minnesota. Sige, bago mo gawin, pwede mo ba akong tulungan? Anong buong pangalan niya? Pinuton ng pulis ang audio. Mukhang inedit nilang sinasabi ni Caleb tungkol sa kanyang asawa at kung anong umano'y nangyari sa loob ng bahay. Ngayon, si Caleb ay hindi lang tila mapagmahal na ama at asawa, kundi mahusay din na musikero. At minsan siyang naging kalahok sa American Idol noong season 12, mga bandang 2014. Siya yung tipong tao na nilampaso ang audition sa harap ng mga hurado tulad din na Simon Cowell at nakuha ang golden ticket papuntang Hollywood. Ngayon, hindi siya nakalusot sa susunod na yugto. Pero na-feature siya sa palabas kung saan binigyan siya ng sariling segment. At tinanong siya sa segment na ito, ipinapakilala niya ang sarili niya, nagsasalita tungkol sa kung sino siya. Sinabi niya na isa siyang tinatawag na iyakin. At isa rin siyang lalaking malapit sa kanyang pananampalataya. At tinanong siya ng, ano ang nagpapabukod tangi sa'yo? Ito ang sinabi niya. Sobrang mahal ko ang Panginoon. Mahal na mahal ko ang asawa ko higit sa lahat. Napakaganda niya. Mahal ko siya. Sinabi rin niya na si Ashley ang nagtulak sa kanya na bumalik para mag-audition dahil mukhang sumubok na siya dati. Hindi naging maganda ang resulta nung una. Pero sabi ni Ashley, dapat kang bumalik at mag-audition ulit. Ngayon, based sa lahat ng alam natin tungkol kay Caleb Flynn hanggang sa puntong ito, parang siya ang huling tao na iisipin ng iba na gagawa ng bagay na tulad ng pagpatay sa kanyang asawa. Ngayon, matapos ang mga 45 minuto sa loob ng bahay sa body camera video, makikita natin si Caleb na lumabas at may emosyonal siyang yakap sa isang tao na mukhang kamag-anak o malapit na kaibigan. Talagang kinakain mo ang sarili mong pizza. Oh. Ikaw ay... Diyos ko. Hindi ko maintindihan. Kailangan mo ba ng team na titingin sa'yo? Oh, halika dito. Ayos ka lang ba? Yes, welcome, Mr. McCarry. Babantayan ka ba ng isang grupo? Pwede ba nating gawin yon? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Huwag kang magulat. Nasa shock ako. Gusto mo bang umupo sa mga hagdan? You have a blanket. Can we get him a Yep. blanket? Bigyan mo siya ng kumot.
Sino ang umikot sa likod? Ano yon? Sino ang umikot sa likod? Sa mga deputy? Wala sa amin ang umikot sa likod. Ayaw mo bang gawin namin iyon? Hindi ko sinabing ayaw ko. Sasabihin ko sana sa mga aso, kaya pumunta ako sa kanila. Pinapalibot ko lang sila para maglagay. Di ko alam, baka si Colt ang naglagay ng tape sa iba. Ooh. Yun na siguro yun. Sige. Wala nang ibang pagpipilian. Pwede silang magdala ng drone pero hindi mo naman alam kung anong hinahanap mo. Narinig ko yon. Hinahanap ko ito. Nag-freeze ako. At pagkatapos, tumakbo ako. At ang pinto papunta sa harapan ay bukas na bukas. At pagkatapos, Gaano ka katagal dito bago kami dumating? Mga 20 segundo lang. Oh, hindi naman masyadong matagal. Sige. Mukhang nakita ko ng ilaw ninyo. Walang sasakyan na lumabas. Oo. Wala akong nakita mga mani. Sandali, wala rin akong nakita. Lahat ay mataas ng tingin. Nang pumasok ang una, nakita ko mabilis siyang dumaan at sinabi nilang tamaan ako ng totoong senyales pababa. Kaya hindi ako natatakot kaninuman. Ooh. Then, hindi kita mahanap nung una. Yung side door sa likod ang bukas. Bukas pa rin ito. Oo, bukas nga. Matapos mapatay si Ashley, sinabi ng pulisya at ni Caleb na ang pangunahing tsorya ay pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Dumating ang mga pulis, nagpalipad sila ng mga drone at nagbala ng mga aso sa paligid. Wala raw silang nakita na anumang palatandaan ng isang nanghimasok. Kapag pinanood mo ang body camera video, mapapansin mong professional ang kilos ng mga pulis. Kahit halatang hysterical ang asawa sa mga sinasabi niya. Pero kahit emosyonal si Caleb, parang duda pa rin ng mga pulis sa kwento niya. Lahat! Oo. bukas ang likod na pinto. May parang pinto sa gilid dyan. Bukas ito, kaya... Na-clear nyo na ba ang garahe? Oo. Hindi pa namin nagawa. Bukas pa ang prat, pati ang center console ng prat. Doon niya sinabi na doon niya tinatago ang baril. Itong palabas na to. Ang asawa. Sa parehong kwarto rin ba? Sa kama niya, sa kama. Uy, Harry. Hindi ko pa siya nakausap. Si Cory ang nakipag-usap sa kanya. Ngayon, Ito ang body camera video ng isang pulis na nakikipag-usap sa isang EMT tungkol sa nakita niya pagdating niya sa pinangyarihan. Alam kong nagdadalawang isip kang sabihin ito. Sa tingin mo, gaano na siya katagal nawala? Hindi pa matagal. Sige. Malalaman ni George kung bakit siya naroon. Nandito kami dahil sa tawag tungkol sa pagnanakaw. Oh, hula ko lang pero hindi sa amin. Makakakuha sila ng physical na ebidensya sa katawan niya, pero di pa rin masasabi ang oras. Sige. Hindi pa lumilipas ang 5 oras. In fact, kamakailan ko lang naisip. Maganda pa rin ang kulay. Maganda. Sige. Sige, magandang bagay ito sa labasan ng kwarto. Nakikita ko ito sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng pangalan sa Databird. Pwede kang dumaan sa istasyon mamaya. Oh, kukunin namin ito. Pwede rin tayong mag-bonding. Oo. Kung tama ka. Oh. Dito tayo maghihintay hanggang dumating ang mga investigador. Sige. Kaya... May tanong ang pulis, pero dahil hysterical si Caleb, inihintay nilang kumalma siya at dumating ang mga investigador. Narito ang kaibigan na inaalo si Caleb gamit ang kumot habang nagtatanong sa mga pulis. Nagkataon lang na tinawagan niya ako. Siguro masasabi kong oo. Mga 40 minuto na ang lumipas. Pabor ako dito.
Nagkakamali siya, kung alam mo lang. Gagawin niya yon. Sinabihan niya ako matulog kasama ang kalendaryo. Diyos ko. Hindi ko sana pinatinggan. Sa huli, si Caleb na nakabalot sa kumot ay inihatid ng pulis sa sasakyan ng pulis, kung saan sinabi ng mga pulis na kusa siyang sumama sa istasyon para sagutin ang ilang tanong. Ito ay video ni Caleb na kusang nagbibigay ng DNA sa pulis. Walang timestamp ang body cam video, kaya di natin alam kung ilang oras matapos dumating ang mga pulis sa bahay ni Caleb nang mangyari ito. Pasensya na po at nakita tayo sa ganitong sitwasyon, sir. Ulit, Will na lang po ang tawag sa akin. Ano po pangalan ninyo, sir? Caleb. Caleb. Sige. Darating ang mga magulang ko mula probinsya, pati telepono at gamit ko. Susubukan kong maayos lahat ng kailangan gamit yan. At alam mo na, titingnan natin kung ano ang magagawa natin para maibalik sila sa iyo sa lalong madaling panahon. Pero sa kasamaang palad, sa ganitong sitwasyon, karaniwan na sa amin na piliin ang lahat. Sige. Lalabas muna ako dahil may inaasikaso pa kayo sa kanya. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang. Sige. Ayos lang. Medyo simpleng proseso. Kaya sige, Detective Morgan. Binauwa ako. Salamat. Sinabi ko na sa'yo, kumuha kami ng touch DNA sa mga naiwan sa bahay para patunayang wala kang kinalaman. Kung ganoon, kapag nakita ng crime lab at mukhang tumutugma ito sa may-ari ng bahay. Kaya kailangan namin o hindi tumutugma. Ngayon, meron kaming ibang profile. Kailangan naming alamin kung sino yon. Kaya dito sa mga ito. Napakasimple lang ito. Sterile. Bagong packaging. Kung ibubuka mo ang bibig mo at ilalagay ko ito, iikot ko lang sa pising imo ng ilang beses. Wala tayong interrogation video ni Caleb na yon. Mukhang yung bahagi ng kasong ito, kahit na inilabas na nila ang body camera video, yung mga bahaging niredact ay talaga namang yung mga detalye na pwedeng magpasya kung mananalo o matatalo sa paglilitis. Based sa court records, sa tawag sa 911 at sa body cam video, parang alam mo na ang panig niya. Pero ano pa ang malaking tanong ngayon? Ano yung ebidensya na nag-udyok mismo sa mga pulis para sabihin na si Caleb Flynn ang umano'y pumatay sa kanyang asawa? Ngayon, hindi rin natin alam kung may sinasabing motibo. Wala pang inilalabas na impormasyon ang pulis sa publiko. Wala akong alam sa sitwasyon maliban sa parang may nangyaring panluloob sa bahay at may masamang nangyari or parang ganon. Sige, hayaan mong tanungin ko muna agad ang mga detective kung kailangan nila yon. Hindi ko alam kung kailangan nila ang boxer shorts mo. Kung oo, tatanungin ko. Ngayon, heto na ang sandali na inaresto si Caleb. Sige, Caleb, pakitain nga. Lumapit ka. Ano yun? Ipakita mo sa akin. Gino. Hindi natin pag-uusapan yan dito. Sige, palakpakan natin. Tinawagan ka ba ni Patrick? Ano yun? Pwede ka bang tawagin ni Patrick? Ngayon, hindi ko alam na tumawag siya para doon. Kaya dapat kinatawagan siya ng abogado niya ngayon. Oo, makikipag-umayan kami sa kanya. Napapakita ako na magandang pakita ko. Nakikipagtulungan ako. Kaya, hindi ko sinasagot ang tanong. Gusto mo bang yakapin ko siya? Para doon, hinihingi ko yun. Hinihingi ko, hindi, masyado na tungkol dyan. Hinihingi ko yon. Hinihingi ko yon. Nagtatanong ako, sige. Work out. Sir, may dala po ba kayong anumang makakaturok o makakasugat sa akin, mga karayom o iba pang matutulis na bagay? Hindi pa siya nakakain ng ilang araw. Pwede mo ba siyang bigyan ng tubig kahit isa lang?
Huwag mo siya bigyan ng magandang impormasyon. May hindi prioridad na tawag ako tapos dumating ang produkto. Pakiluwagan mo muna braso mo, sir. Pwede mo bang ibuka sandali ang mga paa mo? Okay. Kailangan. Just walk with us. Hindi malinaw kung sino ang kasama ni Caleb sa waiting area. Pero halimbawa ito ng taong di mo aakalain na siya ang pumatay sa asawa niya ayon sa pulisya. Nakaposa si Caleb at dinala sa kulungan ng county. Sa unang pagharap niya sa korte, tinanong siya ng hukom kung may gusto siyang idagdag. At ito ang sinabi niya. May gusto ka bang sabihin tungkol doon? Sir, gusto ko lang pong alagaan ng mga anak kong babae. Hindi po ako delikado. Naintindihan ko. Sige. Ang korte ay mag-uutos ng $2 million na blanket bond sa kasong ito na sumasaklaw sa lahat ng iyong mga kaso. Kung nakapagpiyansa ka, iutos ng korte na ilagay ka sa pretrial services na may electronic monitoring and house arrest. Dagdag pa, iutos ng korte na bawal kang makipag-ugnayan, direkta o hindi direkta, sa pamamagitan ng ibang tao. Nakakulong si Caleb mula nang maaresto siya. Formal siyang sinakdal ng grand jury sa halos 12 kaso dahil sa pagkamatay ni Ashley. Naghain siya ng not guilty plea sa 11 kasong kinaharap niya. 3.5 milyon ang piyansa niya. Si Caleb ay kinasuhan ng pinalalang pagpatay at 3 bilang ng pagpatay kaugnay sa pagkamatay ni Ashley. Naharap din siya sa 2 bilang ng felonious assault, 3 bilang ng pakikialam sa ebidensya at 2 bilang ng pananakot sa abogado, biktima o saksi sa kasong kriminal. At hindi pa malinaw sa ngayon kung sinang di umano'y tinakot ni Flynn. Ngayon, may mga dagdag na alegasyong may kinalaman sa baril na nakakabit sa mga kasong pagpatay na yon. Ayon sa otoridad ng Trip City, kung mapatunay ang nagkasala si Flynn, hahatulan siya ng habambuhay na kulong na walang parol. Nananatili pa rin ang parusang kamatayan sa batas. Legal ito sa Ohio, ngunit walang naipatupad na bitay mula 2018. Bumalik si Flynn sa korte ngayon para sa pre-trial conference. At naipasa na ng prosekusyon sa depensa ang lahat ng ebidensya. Sinabi na may karagdagang ebidensya pang ibibigay habang nagpapatuloy ang kaso. At may petsa na para sa paglilitis. Sa ngayon, sinabi ni Gino Mulligan na hindi balak ng kanyang kliyente na magsumite ng time waiver. Kaya itinakda na ng korte ang paglilitis. Tama po ba yon, Ginoong Mulligan? Opo, kagalang-galang. Sige po. Kaya sa puntong ito, nakatakda na ang petsa ng paglilitis sa ika-28 ng Abril iyon ay isang Martes. Ito ay magiging 2 linggong paglilitis na magsisimula sa petsang iyon ng 8:45 ng umaga. Bukod pa rito, kung nais ng abogado ng depensa na muling padisipan ang pagsusumite ng time waiver, itinakda ng korte ito para sa isang status conference sa ika-6 ng Abril 2:00 ng hapon. At ang time waiver na iyon ay tatalakay sa mga particular na espesipikasyon na itinakda ng korte. Kaya ang ika-28 ng Abril ay higit 2 buwan mula nang umano'y patay ni Caleb Flynn ang kanyang asawa. Maaring hilingin ng depensa ang dagdag na oras sa Abril 6 na pagdinig para sa paghahanda ng kaso ni Caleb na magdudulot ng pag-antala sa paglilitis. Malinaw na ito ay publikong kaso na may nakakagulat na paratang at may ebidensya gaya ng body camera video. May inilabas ding tawag sa 911 na patuloy na ginagawang laman ng balita ang kasong ito. Kaya marami ang interesado sumubaybay dito. Kasabay nito, pinipilit ng depensa na bawasan ang impormasyong inilalabas sa publiko habang tumatakbo ang kaso. Narito rin kami para sa isang pagdinig tungkol sa mosyon para hindi ipalaganap ang mga material na nasa discovery, pati na rin ang iba pang posibleng ebidensya na maaaring iharap sa kasong ito. Ang abogado ng depensa ay naghain nito noong nakaraang linggo lamang. Ang pagkakaintindi ko ay nais ng abogado na itakda ito para sa karagdagang pagdinig at tatalakayin natin ito sa status hearing sa status conference. At Ginoong Mulligan, sa oras na ito, hinihiling ko na maghain ka ng motion dito sa record para ipagpaliban ang pagdinig na yon tungkol sa motion na yon para sa schedule sa Abril. 6 kung saan itatakda natin ang aktwal na pagdinig. Salamat po, kagalang-galang.
Pinahahalagahan ko ang talakayan natin tungkol sa isyong iyon. Pangalawa, pinahahalagahan ko ang pag-unawa na ipinakita na tinalakay. At pinahahalagahan ko rin ang katotohanang kailangan ang pagpapaliban ng pagdinig ngayong araw nang hindi bababa sa 1 linggo hanggang sa gawin natin ng status conference na siyang magtatakda ng posibleng petsa ng pagdinig kung kinakailangan. Samantala, magkakaroon kami ng mga pag-uusap sa loob at labas ng opisina tungkol sa particular na isyong iyon. Salamat. Kaya ba formal na motion yan, Gino? Oo, formal na motion ito. Salamat. Salamat. May pagtutol ba ang prosekusyon? Walang pagtutol. Sige, ipagkakaloob ng korte dahil sa ipinakitang mabuting dahilan ang pagpapaliban ng pagdinig sa mosyon para sa hindi pagpapalaganap. Pag-uusapan pa natin yan sa status conference sa Abril 6. Habang nakabinbin ang mosyong iyon, hihilingin ng korte sa mga abogado na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan tungkol sa hindi pagbubunyag at umiwas sa anumang pagbubunyag ng ebidensya sa kasong ito. O pag-usapan yon hanggang sa maresolba natin ang isyong yon. Abogado ng depensa? Salamat. Sige. Ginoong Watkins? Walang pagtutol. May iba pa ba tayong kailangang pag-usapan? Para sa record, nasulot ang batas ni Marson sa pagdinig na yon. Salamat. Ginoong Maligan, meron pa po ba kayong nais sinagdag? Wala na po, pero salamat hukom. Sige, makikita tayong muli sa ika-6 ng Abril alas 2 ng hapon. Kung wala nang iba pa, tapos na tayo. Uulitin ko, sa Abril 6 ang susunod na mahalagang petsa sa kaso ni Caleb Flynn na nananatiling nakakulong. Patuloy niyang iginigiit ang pagiging inosente sa paratang ng pagbaril at pagpatay sa asawa. Hanggang dito na lang ang On The Case, hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at nakastream din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.